What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alam po ninyo yung mga dilawan. Ayon, syempre bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Tuloy natin. Talk po. Ang husay po nila na yung magagandang proyekto ni Pangulong Duterte, pilit nilang pinasasama, no? Dahil araw-araw, paulit-ulit. Alam nyo, yung mga Pilipino sawa na sa kape-play ninyo, nakakahiya, no? Sawa na po yung mga Pilipino sa paulit-ulit na paninira ninyo. Kung may magandang mga proyekto, tayo hindi po tayo naninira, no? Kung may magagandang proyekto, gusto nating suportahan eh. Pero ang napakalaking katanungan natin, asan? Sa pamagat po. Alam nyo, siyempre, marami po sa atin, aminin na natin at hindi. Ako, inaamin ko po, no? Ako po ay siguro napakabata ko pa para maunawaan ko kung bakit nagalit yung mga tao sa mga Marcoses, no? Noong 1980s. Talagang hindi pa tayo tao eh. Nakita na lang natin yan, tapos na-control nila yung media, nagalit. Pero yung dilawan, sa palagay ko, mas worse pa, no? Mas worse pa sa mga Marcos. Pero ngayon po, nababalikan po natin dahil nga sa tinatawag nating actual nating naranasan. Kung paano po tayo pamunuan ng mga Marcos. Alam niyo po yung napaka-upbeat ng mood nyo, yung mga kanta po ng bagong silang, bagong buhay. Nakaka-uplift po ng damdamin, sabay makikita mo na naghari-harian si Tambi, no? Bumabalik po talaga yung mga nabuhay nung panahon na yan, yung mga tao na. Yun lang. Yung mga kwento na Romualdez din po, yung nagpasama sa naunang Marcos, no? Yung naunang Marcos, yung tatay. Ay, ganun? So, nauulit na naman ngayon? Ay, grabe. Pero sa tingin ko, dapat dito ay mag-ingat talaga si PBBM. No, kumbaga magsilbing, aral na yung dating, yung nangyari. No, dapat maging matalino. No, kasi baka mamaya, syempre, dyan si VP Sara, no? Kung magtagumpay, syempre, knock the wood tayo na wag naman mangyari. O sakaling magtagumpay sila sa ginagawa nila kay VP Sara na mapabagsak ang mga Duterte. So, hindi na imposible na sumunod na si PBBM sa ganyan. No? Hanggang sa makuha na nila ang gusto nilang makuha. Yun ang masama. Romualdez, at tatay rin yata nitong si Tambi, kaya talagang hindi maputol-putol eh. Isa po tayo, instrumento, di ba? Kahit na po sa maliit nating paraan, no? Alam po natin yung mga marami po na mga Duterte supporters ay sumuporta po rito sa unity team na to, no? Pero yun na nga, ang masakit mga sabihin na naging instrumento tayo, no? Minsan gusto ko rin sisihin si BP Sara eh. Kasi kung tumakbo ka lang sana, hindi sana nagkaganito, no? Wala po tayong aasahan sa mga susunod pong pangyayari. Nakita niyo naman po kung alam niyo yung wala po silang remorse, hindi po sila kakikitaan na pagkilala na may mali silang ginagawa, no? Yun yung minsan pag naisip mo kung si BP Sara nakinig ka lang sa tatay mo, no? Kung si BP Sara nakinig ka lang sa mamamayang Pilipino na nananawagan sa iyo na Ran Sara Ran, kahit po mahigpit siguro ang laban at nanalo ka. O kahit natalo ka na, pagpalagay na natin, at least wala tayong aasahan, di po ba? May tanong ako mga katunay, curious lang ako dito. Sa tingin nyo ba, kung tumakbo si BP Sarang presidente nung eleksyon, maglaban sila ni PBBM, sa tingin nyo, sino ang mas malakas at sino ang mananalo dun? Comment kayo mga katunay, pag-usapan natin yan dito. Kung natalo, alimbawa po, pinaglaban natin ito hindi po ako mahilig kung what if kaya lang Pasko naman eh. Halimbawa po,
no? Nakipaglaban tayo, siyempre bakbakan 'yan sa dami ng pera ng kalaban, no? Sumuporta tayo, nangampanya tayo kay Sara Duterte, very close ang laban. Alam ko very close talaga eh. 'Di ba 32 million versus 31 million, no? It's either of the two mananalo. Kahit nga po manalo tayo, hindi pa rin masakit eh. Alam niyo kung bakit? Kasi alam natin binigay natin ang lahat eh. Pero tayo ngayon nanalo. Kasama kami sa nagpanalo. Kahit i-deny nila, puta, parang alam niyo dilaw na dilaw po yung utak eh, no? Dinideny na nila ngayon lahat ng existence ng Duterte. Dinideny na nila ngayon yung papel ng mga Duterte sa pagkakahalal. Parang pagpakikinggan mo yung mga vlogger na mga yan. Akala mo si Marcos talaga, puta. Marcos lang yan nagdalag sa mga Duterte. Puta, akala mo totoo. Pinakapopular na pangulo. Kasi kung Marcos ang nagdala sa mga Duterte, sa akin lang bakit talagang si PBBM gusto talagang sumali si VP Sara sa unit team. Kumbaga yan eh, dagdag puwersa, dagdag lakas. 'Di ba? Kung sakasakaling Marcos ang nagdala kay VP Sara, siguro hindi naman lalamang si VP Sara na lamang siya ng 32 million kay PBBM, 'di ba? Parang mas lamang pa siya kahit konti lang 'yun. Pwedeng dapat na si PBBM ang lamang tapos si VP Sara hindi masyado. So kasi maraming supporter ang Duterte, kay Rodrigo Duterte pa lang eh. 'Di ba? Kasi malaki na tiwala ng mga tao sa Duterte dahil may resibo na yan, may pruweba na sila sa ginagawa nila eh. Nakikita ng mga taong bayan kung ano ang ginagawang pagpapatakbo ng mga Duterte, lalong-lalo na naging presidente si FARRD. Maraming nagawa. Anyway, last nyo na to. Ako, ang mga Pilipino, pag umulit pa po tayo sa mga Marcos o sa susuportahan ng mga Marcos sa tambalang Marcos Romualdez, pag tayo umulit pa, talagang wala tayong karapatang maging bansa. Alam niyo po yun? Hindi ko po alam kung ano po yung kung parang pelikula lang, no? Hindi kompleto ang palabas kung wala kontrabida. Too early. Grabe. Walang pakundangan. Alam niyo yun? Yung walang pagkukunwari kunwari, batiin namin kayo ha. Walang kunwari yan. Pagka panalo, alam niyo po yung ginawa, lalo na yung mga vlogger. Duhugin yung mga Duterte na yan. Kami na lang, amin na kapangyarihan. Alam niyo yung pagpapakabait, pagpapaka-humble nila sa mga Duterte. Nagmamano pa sa mga Duterte. Real talk po, di ba? Ang ganda ng visuals. Nagmamano kay Digong, may nagmano pa kay Sara Duterte. Akala mo talagang yung mga Marcos, talagang kala mo, putya, ayos to. Tuloy-tuloy ang natin. Tuloy-tuloy ang pag-unlad mula kay Pangulong Duterte papunta kay Pangulong Marcos. Siyempre, biruin mo naman, napakagalang nila. May nagmamano-mano pa. Alam niyo mga visuals na gano'n na minamanuhan nyo na parang putya, isang buwan pa lang yata. Talagang yung mga alam mo yung nagtempi ng napakatagal na panahon yung mga dragon na na mga vlogger. Isang buwan pa lang yata gusto ng sunog. Magbuga na. At saka nakita naman natin yung unit team nun is napakaayos kung bakit biglang nagkaganyan. At buong akala natin na magtutuloy-tuloy itong puwersang to. Diba? Na magiging presidente si Bongbong Marcos. Tapos magiging vice si VP. Kapag nag-eleksyon, magiging presidente si VP. Tapos may magiging vice na kakampi nila. Ang ganda na sana eh. Kaso talagang nahaluan ng iba. Yun ang mahirap na pinaghalo-halo ni PBBM. Doon nagka-problema. Hirap talaga pag nahahaluan ka ng ibang kamatis. Sunasunugin yung lahat ng mga ugnayan sa mga Duterte. Natawa na si Sir Badong. Natatakanta talaga ako. Kapapanalo pa lang natin. Talagang Maldigs! Demonyo mga Duterte! Digong! Sabi ko, saan nagkakaling yung galit nyo? Sa mga Duterte. Yung pala gusto lang pala nilang, ang gusto pala talaga nila maging kapartner, no? Ang gusto pala talaga nila maging kapartner, yung mga Dilawan, itong mga sila Franz Castro, no? Biglang lumakas nga sila Castro ngayon eh. No? Ano ba pinagsasabi nito ni Erastes o Gaco? Ano ba ibig mo sabihin na babanata mo ng diretso? Nakakaliwa pa ba ako? Ganito pa ba ako? Nakatabingay pa ba ako sa bumanat? O binabanata ko, nakatabingay ako? Babanata mo diretso? Pinapainit yung ulo ni Sir Badong. O yan, nakadiretso na po ako bumabanat.
Nanggigigil na nga ako, sasabihin niyo pa diretsyon mo ng babanatan. Ano po bang diretsyon babanatan? Liko-liko ba akong bumanat ngayon? Rekta kung rekta rin eh. Natatawa talaga ako sa retratong yan. Yung gigil na gigil kagad sila, ramdam mo eh. Ako naroon ako eh. Pinagtatanggol ko, lagi kong sinasabi noon, kasi siyempre galit din itong mga Duterte supporter, no? Nakikita nila, ako bulag ako eh. Focus talaga ako, unitin, dito tayo kay Sara Duterte. Alam niyo, sa totoo lang, sa totoo lang po, diba nangangaral pa ako, o kayong mga Marcos, mga Marcos supporters, makinig lang kasi kayo sa mga Marcos. Wala rin pala, puta, kahit pakinggan mo rin pala. Ganito po ang mga Marcos kung makinig kayo. Pag itutuloy namin ang mga ginawa ni Pangulong Duterte, hindi namin papapasukin ang ICC, tuloy ang NTF-ELCAC. Lahat puta. Ikaw naman Duterte talaga. Ano ko sa mga Duterte? Talagang sampalataya ko, puta, okay to. Siya lang yung nagsasabi na hindi papapasukin ng ICC. Siya lang yung nagsasabi. Eto, hindi ko po alam kung ano yung ibig nyo sabihin hindi pa direkta. Nakatabingi pa ba ako? Tabingi. Diretso ko na raw sa bagong taon. Kasi naglakasan talaga yung loob ng mga nahalong hindi magagandang kamatis. 'Di ba? Sa kwadra ni PBBM. No, yung doon nagsimula yan eh. No? Nandiyadyaan yung talagang parang gusto lang silang guluhin. Gusto silang sirain. No, yung magandang relasyon nila pagkakaibigan is gustong mawala. Yun ang matindi diyan. Dahil kapag nawala yan, no, si BP Sara at si PBBM, ang matutuwa diyan is yung mga kontra sa kanila. At sino na naman ang mamumuno sa bansa? Ganun na naman. Problema na naman. 'Di ba? Yun ang gusto nilang mangyari. So, kumuha sila ng pagkakataon para makapasok sa bakuran ni PBBM. Maaaring may ginagamit silang tao na malapit kay PBBM. At eto na nga, di ba? Huwag na natin banggitin yung tao para nagagamit din nila. Para magtagumpay ang mga plano nila. Dahil pag nagtagumpay yan, syempre alam nila kung gano'ng kalakas noon si PBBM at kung gano'n na namang kalakas ang babanggain nilang si BP Sara. So, para masira yan, is kailangang pasukin. Di ba? Pasukin yan. No? Meron tayong kunin dyan. Sino ba ang gustong-gusto dyan ng kapangyarihan? Pangakuan ka ng kung ano-anong ganyan. Suporta namin sa'yo. Tumakbo ka ng ganyan. Syempre, lalong-lalo na kung gusto mong mamuno sa bansa, yun ang pangarap mo, is tatanggapin mo yun. Pero kung ikaw ay may prinsipyo, no, sa pinagsamahan talaga, is hindi mo tatanggapin yun. Di ba? Kung mahalaga ang pagsasama at wala ka namang nakikitang hindi magandang pagpapatakbo na ginagawa ng mga kasama mo. Meron palang ataking tabingi at diretso. Direktang atake. Hindi pa ba direkta to? Bilib na bilib talaga ako, sabi ko. Badong Aratilis nonsense. Bet ka narito. Naaawa naman ako sa Messis. Pero bakit ka narito kung nonsense pala? Minsan talaga may mga ganyang nagko-comment, no? Siyempre, mga katunay natin mga solid yan, di ba? Saludo tayo dyan. Pero minsan may magko-comment sa'yo na ganito. Gara magsalita. Ganito, ganyan. Wala kang kwenta. Ganito. Ginaganon pa ako. Pero lagi siya nandoon. Buti nga sa inyo. Kita nyo. Buti nga raw sa atin, no? Papasok dito, taasa rin pa tayo, no? Yan po. Ganyan po ang mga tamba Marcos. Tambalang Tambaluslos at Marcos, no? Hindi ka manghihinayang na ibasura si BBM yung suporta mo dito, no? Nadadamay na rin siya sa nangyayari. May mga nagagalit na din sa kanya. Talagang kapag sa bakuran niya nangyayari, talagang sa kanya yung talbog eh. Sa kanya yung nagiging tumatama ng panghihinayang. Boss, ang tagal mong pinagtanggol yan eh. Hindi ako manghihinayang. Hindi ako nanghihinayang. Natutuwa po ako na yan ay ginawa nila ngayon. Palang maaga pa. Alam niyo yun? Miss Eddie, thank you very much po sa 500 pesos. Merry Christmas po, Boss Buds. At sa lahat mga kakulto. So ano po tayo ngayon? Relax lang po tayo, no? Mag-relax po tayo ngayon. Mag-Noche Buena tayo kasama ng pamilya. Yung wala pong mga kasamang pamilya mamaya, gusto nyong may kasamang mag-Noche Buena, no? Ilalive ko po yung Noche Buena namin ng aming pamilya sa Pindot na TV. Doon po kayo maki-Noche Buena po.
Pero ito po, pinapangako natin, tuloy-tuloy na po to, no? Pakita po natin yung protesta natin. Alam niyo po, parang nananadya eh, no? Parang ano tayo, yung habang nagko-question tayo sa kanila, lalo po silang nananadya. Ayon, natating natong haya ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre natungayan din natin si Sir Badong Arateles. Kayong mga katunay, ano masasabi nyo tungkol sa videong ito? Comment lang po kayo sa comment box. Ayan, no? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.